Yung version ko ng pagluluto ng pusit na ganito. Optional lang tong bawang at sibuyas. Pwede ninyong i-mixer. Kung wala naman kayong mixer, tadtarin nyo na lang ng ganito. I-prepare ko na tong mga sangkap na to kasi napakadali lang lutuin itong pusit na to. Siling berde at siling pula na hihiwain ko lang ng ganito para hindi siya masyadong umanghang. Medyo ipinrozen ko muna tong pusit para madali siyang hiwain at dahil sa malaki to, hahatiin ko siya sa gitna. Pag medyo na frozen to ng konti, kahit hindi matalim yung kutsilyo ninyo, madaling nyo na lang to malalagyan ng gilit na ganito. Pag medyo nalalakihan kayo sa pusit na ganito, pwede nyo pa tong hiwain sa tatlo. Para sa mga kababayan ko naman dito sa Japan, palagi itong available sa Gyomusupa. Sa katawan ng pusit, both side yan, hinihiwa ko. Pero dito sa gawing buntot, one side lang yung hinihiwa ko. Magpapainit na ako ng tubig at titimplahan ko to. Lalagyan ko to ng asin, lalagyan ko ng paminta, lalagyan ko ng dahon ng laurel, lalagyan ko ng toyo, at lalagyan ko ng suka para kumapit yung lasa. Dahil sa makapal tong pusit na to at medyo na frozen siya, ay naghintay lang ako ng 5 minuto at okay. Papainit na ako ng kawali at instead na butter ang gagamitin ko ay gagamitin ko itong mantika na na-extract ko sa mga lechon belly na ginagawa ko. Uunahin ko na igisa tong bawang at pag medyo aromatic na at nagbabrown na ay ilalagay ko naman tong sibuyas. Again, itong mga bawang at sibuyas na to mga mi, pwede itong i-mixer, optional po, pero sa ngayon ay hiniwa ko lang muna. At pag medyo nagbabrown na ang sibuyas ay lalagyan ko naman to ng mga sauce na ipang titimpla. Mga alternate ko to sa tomato paste, instead ito yung mga ginagamit ko para hindi masyadong dry yung sauce. Lalagyan ko din to ng oyster sauce, lalagyan ko ng paminta. At ang pinaka-importante sa lahat, instead na asukal lang gamitin ko, ang ginagamit ko dito ay honey. Mas masarap to kesa sa asukal at sa huli, lalagyan ko lang uli siya ng concentrated tomato. At dadagdagan ko nitong black honey at dito ko na po ilalagay ang aking pusit. Madali lang manikit yung sauce, kaya kailangan mabilisan lang yung pagbe-blend ng sauce na ganito sa pusit. Lalo na kung hindi non-stick yung kawali na ginagamit ninyo. Depende sa taba ng pusit at sa laki ng pusit. Kayo na yung mag-control sa lakas ng apoy ninyo. At ilalagay ko sa huli itong pang-toppings ko na to dahil half cook lang ang gusto ko dito. Heto na mga mi, masarap to sa kaning mainit, masarap na gawing ubento, masarap din na gawing pulutan.